Ayan, hello mga kabosing. Musta na? Musta na po sa mga nagtityagang yan, mga nanonood pa ng aking vlog. So, welcome po ulit sa aking munting YouTube channel mga kabosing. So, ngayon po ay alas 5 na ng hapon. At syempre, naisipan natin na mag-video. So, almost 1 week na naman tayo na walang video mga kabosing, at muli ay isang magandang hapon. At sa totoo lang, medyo nahihirapan na ngayon ako mag-video dahil nga amin ko na medyo talagang wala pa rin talaga sa kondisyon. Aside from kamay mga kabosing, ay nung nagtitake ako ng gamot ay hindi na wala yung asedi ko mga kabosing, kaya until now ay dito pa rin. So kahit pa ganoon ay siyempre katulad siya sabi ko sa inyo na update pa rin tayo kahit pa paano, kahit may clean video. At sana po ay samahan pa rin niyo ako sa mga simpleng pagkaw dito sa Cavite kahit na wala tayo sa Batangas. At siyempre bago ko ituloy ang vlog na to ay isang magandang araw. Kumusta po kayong lahat? At almost nga 1 week na wala tayong vlog. Dito lang tayo mga kabosing sa bahay na at kararating lang natin. Dumating si Manang. Hello! Yan. Ang anak kong bunso. So, sa totoo lang, medyo nag-aalangan akong mag-video or mag-upload dahil yun nga, mahirap pala ang mag-video ng wala sa kondisyon, pero at least ay nakakagawa naman tayo kahit paano ng kahit weekly o mahigit ng 1 linggo siguro. So nung last na tagulan, tanda ninyo ay halos ilang linggo ulanan na wala rin talagang nakatrabaho. Ewan ko lang, siguro yung mga trabahong panloob ng bahay nakakatrabaho, pero yung outside sa bahay natin ay talagang mahirapan dahil yun ang ulanang wala nang tilaan talaga mga kabos. So as of now mga kabos ay dito tayo sa bahay yan. At share ko lang mga kabos, nung tag-ulan dahil nga hindi kami nakakatrabaho ay naisipan kong papalitan ng kesame ko dahil ito nung ipatayo ko ay pandemic, ay halos bumagsak na dahil ng anay dito. Ayan mga kabosing, pinalitan natin ng PVC ceiling yan, panel. Pinapalitan ko kasi nag-anay na, halos binagsak ng ana. Akala ko buo pa yung pala ay ayan, na yung halos kapapil na, kaya naisipan ko rin na kaya mo na ayun lahat to. Ayan, kwarto na ko. So hindi ko napalitan lahat kasi after 1 week last week ay nagtila na, kaya tumigil ang gawaan. Ito na lang ang hindi, yung kwarto na na pati yung baba. So mga kabosing, at sa totoo lang talagang nakakalungkot din na hindi ako nakakauwi ng Batangas. Siyempre inaalala ko kung noon nga mga kabosing na weekly ay nakakauwi ako, nakakauwi kami, nakakapaglinis. Ngayon hindi magdadalawang buwan na, hindi ko na alam ang nagiging hitsura noon. Nakakalungkot lang na hindi na tayo nakakauwi at wala pa rin kasi ko nang kailan tayo makakauwi.
bagamat may message sa si Kautol na papasyalan nila, eh siyempre gusto ko pa rin yung talagang ako na mismo nakadalaw. At nagsabi din ako kay Kautol na try ko ngayong week na to na dumalaw o ano pa man. At marami na rin nagtatanong doon sa mga kapatid ko doon kung bakit hindi ako nauwi. Hindi ko iniuwi mga kabosing talaga, aaminin ko, ay wala talaga ako sa kondisyon ng katawan ko. At nakakalungkot lang na after ng mangyari ito sa akin ay nagsunod-sunod na, pero nananalig pa rin ako sa taas na magiging maayos na yung lahat. Nakakatrabaho ako, hindi 100%. Sa totoo lang, ito ay pwede nang alsa ng bandage. Kaya lang napansin ko, once na wala siyang bandage or patigas at ginagamit ko, wala pa siyang lakas pero nagagalaw ko na, nahahawak ko na. Pero pag wala, mapapansin ko na namamaga siya, unti-unti siya namamaga. Hindi siya umaabot na mga 3 oras, makita mo namamaga na. Kaya pinagtsagaan ko na lang na i-bandage. Pagka may ganito mga kabosing ay madali lang, parang normal lang na ihahawak ko, kaya lang walang lakas. So yun nga, nakakalungkot na after ng mangyayaring yun, na hanggang ngayon pinagsisihan ko ay hindi na tayo parang hindi na naka-recover o hindi na nakapasyal doon. So nakikibalita naman ako sa mga kapatid ko ay wala, okay daw naman, kaya lang alam kong madumi. Minsan naisip ko mga kabosing na mabuti pa hindi na ako nagbahay doon, kasi nag-aalala din ako pagka hindi ako nakakapunta. May mga gamit tayo doon, siguro yung rep doon, alam ko may mga konting naiwan kami doon, pero baka hindi na maaari kasi may gitin sa buwan eh. Napansin ko yung pag-inom ko ng gamot dito, doon na trigger yung yung acidic. Talagang tiyan ko laging mainit, nag-heartburn. Pagamat sanay ako sa mga ganong sitwasyon, ay hindi ako komportable, parang ano bang tawag doon, stress pagka ganun. Bagamat ganun mga kabosing, ay sinisikip naman natin maging normal ang ating buhay. Yun nga, katulad ng hiling ko, sana ay kahit dito sa Cavite ay sana mapasyalan kunin nyo yung aking channel, kahit simpleng vlog lang. Kahit hindi tayo nakakapunta ng Kampanalig o nakasama sa Kampanalig team, katulad dati, ay yun nga, for stress reliever lang mga kabosing, ay sana magkasama-sama tayo sa vlog na ito mga kabosing. At itong in-expect na itong vlog na to ay hindi ito makahaba. At yun nga, napakahirap talaga ng sitwasyon na gano'n. Last vlog ko ay nagpahirap ako dyan sa Magallanes. Pero after ito nga, umiinom ako ng gamot sa paga, parang na-trigger yung acidic ko. Parang hindi ako komportable. So ngayon naman, kahit pa paano yung mga driver ko ay nabiyahe kahit mataas ang crudo, pero talagang ewan ko lang sa inyo mga kabosing kung hindi nararamdaman ang crisis, ang hirap ng buhay ngayon dahil sa taas ng diesel. Or siguro yung mga walang sasakyan o hindi natamaan ng apektado, pero imposible hindi kayo tamaan kasi pagtaas po ng diesel at petroleum, produktong petrolyo, ay taas lahat ang bilihin. So yan, meron po tayong mga ilang paninda na hindi nga tayo nakakapagdadami ngayon dahil yun nga, medyo kakaiba yung pakaramdam ko. Bagamat siyempre lahat naman ng tao ay may pinagdadaanan, i-share ko lang naman mga kabosing. So ang pasyal tayo dito sa
labas. Kararating ko lang mga kabossing, kaya nagligo ako dahil mainit. So ganito ang sitwasyon ngayon, medyo wala nang ulan. Bagat panaka mga kabossing ay umaambon, ay pasyalan natin yung ano, yung ating natitirang mga halaman dito. So yan yung mga pinagtatanggal ko kesa ko doon sa loob. So isang linggo na ulanan, yun ang naisip ko, magpalit ako ng kesame. So ito mga kabossing, ang bagamat naka-recover yung ano, talong saka mga okra, eh yung tumilang ito nakita ko na ano, parang umuokay na yung mga natitirang nakasurvive na ano, na okra. Ang lalaki na oh, at nag-uumpisa na silang bumubulaklak. Ayan. So bunuhan natin to, ano, yun yung mga nakasurvive. Matibay din pala mga kabossing ng okra sa ulan. Pero yung mga kamatis, talong, natunaw lahat mga kabossing. So yun ang mga kamatis na natitira oh. Pero yung okra nakasurvive. Yan. Ayan. So try nating bawas-bawasan ng ano, ng damo. At ito ay pinagtiyagaan ko na gahukan o palambutin ang mga puno kahapon, sa pamamagitan ng mga kabossing ng isang kamay lang. So try natin bawasan ito mga kabossing, at kahit pa paano ay tingnan natin kung hanggang sa mga trabaho natin. Pero hindi na tayo gagamit mga kabossing ng asada. Bubunutin natin. Kamay lang, isang kamay lang. Kaya naman ito makabunot mga kabossing, kaya lang walang lakas. Itong mga pansit-pansitang itong mga kabossing ay iwanan natin, kasi si Mrs. may rayumad eh, may gout. Na kamay lang dahil kasi yung asada, di ba, ano pag nagagalaw yung isang kaliwa namamaga.
So kung makapansin nyo mga kabosing, baka sabihin nyo ba't hindi ko tinabas o dinasdas. Yun nga, pwede natin dasdasin yung mga kabosing, kaya lang minsan kasi hindi nabubunot ng tuluyan yung ano, hindi namamatay, kaya mas magandang pabunot. So kaya mas minabuti natin na, dahil hindi naman talagang tuwong makapal yan, kaya pagtsagaan natin bunutin. Ano, makikita natin na matitira yung ano.
So yan mga kabossing nyo, explain ko lang sa inyo kung mas magandang tingnan yung inaasada o pinipiko dahil ang lupa ay nabubungkal. So wala nga tayong kakayahan na humawak ng mabigat. Ang hirap naman kung isa lang kamay. So yan, sishare ko sa inyo na once na matuyo yung mga binunot mo yan, patay yan. Hindi yung katulad na pag piniko mo, inasada, yung iba hindi naman napuputol. Then pag natabo yung damo na tinamaan at natabunan uli ng lupa, ay sigurado ko sa panahon ngayon buhay yan, hindi yan mamamatay. Kaya mas maganda itong gantong pabunot, lalo kung ganito naman hindi man itong kadamihan ng damo, isa-isa lang, kaya natin bunutin yan. Ito mahihirapan bunutin kasi nakalapat siya sa lupa. Yan, pwede natin asarulin yan o asadahin. So ayan mga kabusing, tapos na. Hindi na natin binunot itong mga pansit-pansitan to. Alam nyo ba, mula nung makarinig tayo na yung may gamot na nakakapanghinayang bunutin eh. At tulad dito, sampalok-sampalukan no. Yan no. Hindi ko binubunot, ayan. Ang dami eh. Sampalok-sampalukan yan mga kabusing. Hindi ko na binunot. Pati yung pansit-pansitan. So kung titingnan mo lang, tatamarin ka dahil wala kakayahan ng magpiko. Pero kung bubunutin mo, kaya naman eh. O diba?
Tapos yan kung titingnan nyo sa video, kala nyo madam, pero pag namatay yung binunot ko yan, dead on the spot yan mga kabossing, kasi bunot siya hindi katulad nung iba na natabunan lang ng piko. Ito naman hindi na lang natin kasi wala naman tanim to So yan mga kabossing, natapos na. Siguro yung kabila next o bukas na. Yung kabila medyo madami, nakita ko malalaki, kaya mahirap bunutin yun, kaya siguro iutos na lang natin kay Rap. So yan, pakita ko lang ang binunutan ko. Bukas makita nyo walang matitira dyan, kundi talagang yung okra at saka kamatis. Itong pasit-pasit ay iniwanan natin. So yan diba lumabas yung okra. Yan yung mga nakasurvive sa grabing ulanan mga kabossing. So tayo mga kabossing, pinagpawisan tayo, at least may nagawa tayo So itong bonsai, coconut bonsai daw ito. Hindi na ito bonsai mga kabossing, matanda na yan So itong kabila, pakita ko sa inyo mga kabossing, sobrang lago, parang hindi kaya sa burot to. Try din natin. So ayan madamo, ayan, may mga na-survive na rin, at saka yung okra nag-uumpisa na rin mamunga. Hihirapan tayo pag bunot to, at saka isa pa hapon na rin talaga, medyo nagdidilim na. Ayan pero try natin bukas kung kaya natin linisin sa bunot lang yan. Medyo mas madamo siya kaysa kabila. So yan mga kabossing, nangati tayo, pabunot yung ginawa natin yun nga, hindi natin na piko o nasada, nagamas yung pabunot lang ang ating ginawa. Pero goods din naman yung ganong paglilinis, kasi sigurado patay yung mga damong nabunot na yun, di ka kumpara dun sa tabunan lang o tapos hahalabasin mo, wala pang 2 days yun, sumusuli na uli mga kaboss. So hapon iayos natin, at may iniintay tayong tao mga kaboss. Hintay natin, ayusin lang natin yung garahe. So yan mga kabossing, at nakatapos na tayo. So pahinga na tayo mga kabossing, at yun nga, nag-update muli lang tayo. At least kada 10 days na meron tayo. Dati every week ay 2 video, 2 upload, pero ngayon 10 days na wala pa, pero at least andito pa rin tayo, still alive sa YouTube. So yun nga, lagi ko pong pinapakiusap na kahit dito lang tayo sa Cavite, lalo na ngayon na ganito ang sitwasyon, ay suportahin pa rin po ninyo yung aking vlog. At salamat talaga doon sa mga nanonood. Hanggang ngayon hindi ako binibitawan. Lalo si Ma'am Maida, yan, lagi nagko-comment yan. Shoutout po sa inyo ma'am. So alam nyo, itong mga last day nito, last week o ngayong week na to, medyo nakakalungkot din as subscriber ng Team Kapanalig. Alam naman ninyo, kahit nagbablog ako ay talagang supporters pa rin ako o subscriber ako ng Team Kapanalig. Nakakalungkot lang ng walang tao masyado sa Kampanalig. Ang dumatao lang ay si Kautol at minsan si Jumo. So shoutout sa inyong dalawa, salamat sa inyong pag-stay dyan. Alam naman ninyo ng mga viewers ay talagang tumatak ang Kampanalig, ang lugar na yan, kaya
gusto pa rin nila ng update diyan. So kung wala si Kautol, so wala tayong napapanood. At siyempre hindi naman natin makapaghanap ang pinuno ng kapanalig team, si Louie, at may nasikaso siyang bahay sa Bulacan. At talaga namang nakakatuwa na unti-unti naayos niya yung bahay nila ni Budang. May mga pagkakataon lang na talagang nakakalungkot. Siyempre ang Kampanalig mga kabossing ay isang tumatak mula pa nung una na napapunta si Kapanalig Louie sa sa Tamayo o sa Kalaka. So yung mga ganong senaryo o lugar ay talagang hanap-hanap para sa mga viewers katulad ko mga kabossing. Siyempre ngayon ang napapanood lang natin sa place ng Kampanalig ay si Kautol. Talagang ang tiyaga-tiyaga niya kahit mag-isa siya, nagtiyaga siyang nag-aasikaso ng bahay, o pati yung kay Boss Josely. Salamat kay Kautol. At siyempre pati yung aking bahay ay minsan nadadalaw niya. Talagang kinakailangan give credit to Kautol TV dahil siya ang talagang sa mga panahong wala ang pinuno ay siya ang nagbubuhay sa kulay ng Kampanalig. Yan, siyempre at pasalamat tayo at si Jumong ay kahit malayo ay nakakapunta sa Kampanalig. At siyempre alam naman niyo si Jumong at si Kautol ay mga pamilyadong tao na umaasa sa sweldo ng YouTube. Si Kautol, grabe yan, lahat ay doon ko nakuha, kaya sana suportahan po natin. So ako laging nangangako kay Kautol na sisikapin kong pumunta ng Kampanalig. Kaya nga lang nagkakaroon ng pagkakataon na parang hindi tayo kondisyon, kaya minsan napo-postpone yan. So try natin kung makakauwi tayo ngayong linggo na to dahil maganda naman ang panahon. Medyo may nararamdaman tayo pero kailangan hindi natin masyadong papansinin. So yun nga, nakakainis yung pangyayari nung mangyari dito sa akin, na doon nag-umpisa yung sunod-sunod na mga nararamdaman ko. Nang umuwi ako doon ay napakakondisyon ng katawan ko. Mula lang na magkaroon ng mahulog ako doon sa tabi ng bahay ko at nagkaroon ako ng fracture. Doon na nag-umpisa yung naglabasan na yung tingin ko, na-trigger talaga mga kabossing doon sa iniinom kong gamot sa paga o dito sa mga kirot. Kaya umatake yung acidic. Yan mga kabossing. But update ko lang sa inyo, may iniintay lang tayong tao na katulad nga ng sinabi ko sa inyo na hindi na ako nakakalayo masyado, hindi masyado nakapag maneho, kaya yung ipinagawa kong sasakyan ay pinadeliver ko na lang. Hintayin natin mga kabossing. So ayan mga kabossing, dumating na yung hinihintay natin. Yung pa-deliver natin.
Kasi kaya yung ano, yung 6 na litro. Hindi alam. So yan mga kabossing, na-deliver na yung ano, pinagawa natin. Anong ginawa nga dyan? Bilyar. AGR. Sige! Wait, ano, valve cover? Oo, yan. Diba, okay. Grabe naman pagkabara ng ABR. Wala, talagang butas. Ang butas yan, gating-ting na lang. Baka yung imulat sa pool, ano? Oo. Hindi pa... Oo, parang na-press ko, no? Oo nga. Gumanda pa anda. Oo. Ito Okay. mahakat ngayon. Maganda. Sigurado. Ayan, paayos na tayo. Ang Mitsubishi Strada pickup. PGR cleaning at saka palinis ng valve cover. Ayan. So ayan mga kabossing, at dito na tayo sa bahay. Na-deliver na rin yung ano, yung ipinagawa kong sasakyan. Hindi ko nga ma-drive. So may mga problema yan. Okay na daw, kaya dineliver na. So salamat din sa mga yung mga mga mekanikong natulong sa akin pagka nag-aayos ng mga sasakyan. Kasi hindi naman lahat maayos natin mga kabossing. Sa body lang tayo, tsaka mga minor. Pagka madiin na problema ng sasakyan, talagang pinababahala ko sa mga pinagkakatiwala kong mekaniko. So ayan mga kabossing, at siguro dito na rin tatapusin. Katulad ng sabi ko sa inyo, itong vlog na ito ay parang pasilip lang sa inyo para at least meron pa rin tayong update. At yan ang ating pinagawang kesame na kakaiba naman. Yung nakaisip nila yung gumawa pero hindi naman ganyan yung pinapagawa ko. So yun nga, yung PVC ceiling, maganda pala yan. Hindi ko lang alam mga kabossing kung matibay yan, ganyan ang mga PVC. Yun kasi ang gusto ngayon. Bali yung kwarto, ilang kwarto pa dito ang wala, bali 3 pa yung wala. Siguro pagka may pagkakataon na tayo. So yan mga kabossing, at sana po ay katulad ng dati, sinamahan nyo ako sa vlog na to. At para doon naman sa mga napadaan lang, sana po ay subscribe nyo, Bossing Robot Official. So yan mga kabossing, at maraming salamat sa pagsama hanggang huli. Sana po ay gabayan tayo ng Panginoon anumang oras. Lagi pong manalangin sa taas, maging mabuting tao. Dito na natin puputulin natin vlog. Ingat po kayo lagi. Bye!